Amen. Sa pagpapatuloy po nating pagtatalakay sa kahalagahan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Sa pamagitan po ng ating pong programa, ang Bible Online Broadcast. Amen. Sa Diyos po yung papuri, sa Panginoong Jesucristo ang ating pong mapalad na pag-asa. Alam niyo po ba mga kapatid, kaibigan, at sa ating pong mga tagapagsubaybay, sa panahon pong ito mga kapatid o kaibigan na may mga tao, may ilan sa mga tao ngayon na ang kanilang paniniwala sa salita ng ating pong Panginoon ay nagbuhat lamang sa karunungan, sa kaalaman ng tao kung bakit ito naisulat. Sabi nga po nung iba, gawa lang naman yan ng tao. Amen? Yan po yung ating napapakinggan sa ating pong kapaligiran. Binigyan po nila ng sariling kaisipan, haka, yung salita ng ating pong Panginoon. At ininterpret nila sa ganang kanilang sarili ang salita ng Diyos ay nagmula lang sa tao. Amen, ito po yung nakakalungkot na panahon. Sa panahon po natin ngayon na kapag kakulang ka sa kaalaman, amen, pwede mong malapastangan ng Diyos, pwede mong masaktan ang kalooban ng ating pong Panginoon. At isa po yan mga kapatid sa nangyari sa bansang Israel. Mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan, napahamak ang bansang Israel dahil sa kakulangan nila ng kaalaman. Amen, at ang kanilang pagkapahamak mga kapatid ay isang mapanganib na pangyayari po sa kanilang mga buhay. At ano po yung kaalaman na tinutukoy ng Biblia na naging sanhi ng kapahamakan ng bansang Israel? Isa po dyan mga kapatid, ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen, ang bansang Israel po mga kapatid, nung panahon na nagkatawang tao ang Diyos bilang Panginoong Jesucristo, alam niyo po ba mga kapatid na ang bansang Israel mga kapatid ay ipinapako ang Panginoong Jesucristo sa krus. Amen mga kapatid, nagdusa, nilapastangan mga kapatid, dinuraan, binugbog mga kapatid. Yan yung dinanas ng ating pong Panginoong Jesucristo. At isa po dyan mga kapatid ang mga Hudyo, amen mga kapatid, na nakilala nila mga kapatid ang Panginoon. Pero bilang tagapagligtas mga kapatid, hindi po nila nakilala. Sabi po doon mga kapatid sa banal na kasulatan, nangasaktan ng kanilang mga puso. Nang malaman nila na si Jesus pala yung Panginoon. Siya pala yung Diyos na nag-alalay sa kanila. Siya pala yung Diyos na nag-ingat sa kanila. Yung kanilang ipinapako sa krus ng Kalbaryo. Ganun din po tayo mga kapatid. Kaya mahalaga po sa panahon po natin ngayon yung pagkakaroon ng kaalaman patungkol sa salita ng ating pong Panginoon ay kailangan po natin sa ating pong mga buhay. Ano pong sabi ng banal na kasulatan? Ayon po kay Apostol Pedro, sa aklat po mga kapatid ng ikalawang Pedro chapter 1, verse 20 hanggang 21, na malaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan na hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula ay lanman, kundi ang mga tao ay nangagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo. Ayon po kay Apostol Pablo, pinaliwanag niya po mga kapatid, ang salita ng Diyos ay hindi nagbuhat sa tao. Isang posible mga kapatid ng kanilang kapanahunan na yung mga kasulatan, ibig sabihin, tumutukoy dyan mga kapatid yung aklat ng kasaysayan, yung book of history, mga kapatid ng mga naglingkod ng panahon sa ating pong Panginoon, aklat ng kautusan, yung tinatawag mga kapatid na aklat ng mga Exodus, Leviticus, Deuteronomy, Numbers mga kapatid, aklat ng paglikha ng Panginoon, amen mga kapatid, aklat ng mga kawikaan, payo sa buhay ng tao, aklat ng mga awit sa ating pong Panginoon, at ang mga aklat ng mga propesiya. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pedro na kaniyang sabihin mga kapatid, hindi yan nagbuhat sa tao. Sapagkat walang taong makapagpapaliwanag na kaniyang ganang sarili ng salita ng Panginoon sa base sa kaniyang achievement, base sa kaniyang narating sa buhay, base sa kaniyang kaalaman, sa kaniyang talino, sapagkat alam mo ba na hindi nagbuhat sa tao yung salita ng ating pong Panginoon. Bakit po sinasabi ni Apostol Pablo? Sige nga, pansinin niyo po sa panahon ng creation, panahon ng paglikha, panahon na nagaganap dun sa kalangitan, ay naitala po sa banal na kasulatan. Sino nga taong normal, mga kapatid, ang makapagtatala ng mga ganitong
salita ng ating pong Panginoon. Na magmula sa aklat ng Genesis hanggang sa aklat ng Revelation, mga kapatid, mapapansin mo mga kapatid, yung tuloy-tuloy na pagpapahayag ng Panginoon, yung kaniyang mensahe mga kapatid ay maliwanag na nangyayari po sa ating pong mundo, sa ating pong mga buhay. Ibig sabihin po mga kapatid, ang salita ng ating pong Panginoon ay hindi yan nagbuhat sa tao, sapagkat mapapansin po natin, hindi lang isang tao yung ginamit ng Panginoon upang ipahayag yung kaniyang salita. Mapapansin po natin mga kapatid na maraming mga ginamit ang Diyos na magpahayag ng kaniyang mensahe sa mga tao sa iba't ibang kapanahunan sa pamamagitan ng iba't ibang tao. Kaya ibig sabihin mga kapatid, at ang isang maganda doon mga kapatid, hindi po sa kaniyang sariling pakahulugan, kundi mapapansin po natin, ito po yung walang contradiction o walang pagsasalungatan yung mga tao sa iba't ibang panahon. Bakit po mga kapatid? Kasi yung salita ng Panginoon ay nanggaling po sa banal na espiritu ng ating pong Panginoon. Sabi po dyan, ito yung nagsalita sila buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo dahil po dun sa guidance ng Espiritu ng Diyos. Amen mga kapatid, na pinahayag sa bawat tao. Sabi po dyan mga kapatid, kaya isang patotoo, isang katunayan na ang salita ng ating pong Panginoon ay hindi po nagbuhat sa tao. Yan po yung mga kapatid na isang bagay na katotohanan, amen, patungkol po sa salita ng ating pong Panginoon. Kaya nawa sa pagkakataon pong ito, tayo pong lahat ay sa ating pong pagpapasimula, naliliwanagan po tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Ayun po ang paksa na atin pong pag-uusapan kaugnay ng kahalagahan ng salita ng atin pong Panginoon ay ang mga simbolo ng salita ng Diyos. Amen, mahalaga po ito mga kapatid na magbigay po ng karagdagang kaalaman sa atin pong mga buhay. Ano po ba yung mga sinisimbolo ng salita ng atin pong Panginoon o ng Biblia? Amen mga kapatid, nang nilalaman ito mga kapatid, ano pong sinisimbolo ng salita ng atin pong Panginoon? Number one mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan, ang salita ng Panginoon mga kapatid, ang sinisimbolo nito mga kapatid ay ang tinatawag na hammer o pamukpok mga kapatid, martilyo, maso. Amen mga kapatid, sabi po dito mga kapatid na pamukpok na may kakayahang dumurog ng matigas na puso ng tao. Amen mga kapatid, sapagkat alam niyo po ba mga kapatid sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 29, sabi po dito mga kapatid, at parang pamukpok na dumudurog ng bato ang salita, ang aking salita. Sabi po mga kapatid ng Panginoon. Sabi po dyan, ang salita ng Diyos ay katulad ng pamukpok na dumudurog ng bato. Alin po ba yung minsan yung tumutukoy na bato? Minsan yung ating puso. At minsan may mga ganito po mga kapatid, yung mga puso na walang pakiramdam, mga manhid mga kapatid, nakasasakit, nakapapatay. Amen mga kapatid, hinalin tulad ng ating pong Panginoon na kayang durugin ng Panginoon yung puso ng tao. At alam niyo po ba mga kapatid, ganun yung kapangyarihan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen mga kapatid, at sa aklat mga kapatid ng Ezekiel, chapter 36 verse 26, sabi ng Panginoon, kapag nadurog niya ang puso ng taong bato, puso ng tao na bato, sabi po ng Panginoon, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko sa loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Sabi ng Panginoon, aalisin daw po yung pusong bato sa ating katawan. Paano inaalisin ng Panginoon? Dudurugin yun mga kapatid, kaibigan, at sa lahat po ng ating tagapagsubaybay ng salita ng ating Panginoon. Alin po yun? Yung banal na kasulatan. Kaya mahalaga po yung pakikinig, pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon upang lubos po natin itong maintindihan. Amen mga kapatid, kaya purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan sa atin pong mga buhay. At ang ikalawang bagay mga kapatid, kaibigan, amen, ay tumutukoy mga kapatid sa tinatawag na matalim na tabak. Sabihin matalim na tabak, tumutukoy sa sandata, espada. Mga kapatid, sabi po sa aklat ng Hebreo, chapter 4 verse 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng pag-iisip
at mga haka ng tao. Sabi po dito mga kapatid ng kasulatan, yung salita ng Diyos mabisa, kung sa gamot baga mga kapatid ay mabilis pagpatanggal mga kapatid ng karamdaman. Sabi po dyan, ang salita ng Diyos ay buhay. Amen mga kapatid, ang salita ng Diyos ay matalas kaysa alinmang tabak. Sabi po dun mga kapatid na bumabaon sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Sabi po dyan mga kapatid, at madaling kumilala ng pag-iisip ng tao. Yun po yung salita ng ating pong Panginoon. Hinalintulad siya sa isang matalim na tabak. Na minsan ang tabak mga kapatid ay ating sandata. Ang tabak mga kapatid ay nagsisilbing gamit natin sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Sabi po niya mga kapatid, ang salita daw po ng Panginoon ito yung pinakamatalas sapagkat yung pinag-ugnayan ng espiritu, ng katawan, ng kasukasuan, ng utak ng tao, sabi po doon mga kapatid, kayang abutin, kayang saliksikin ng salita ng ating pong Panginoon. At sabi po dyan, ang salita ng Diyos ay kumikilala ng mga haka at pag-iisip ng tao. Mapapansin niyo po mga kapatid, kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos o nagbabasa, nagugulat ka mga kapatid, minsan may mga panahong ng pangangaral na yung sitwasyon mo, yung kalagayan mo mga kapatid, ay parang minsan tila nandun sa ipinapangaral, nasasabihin natin, parang ako yung pinapatamaan ng pangangaral. Pero ang katotohanan, hindi naman alam ng mga ngaral, yung katayuan at kalagayan mo sa buhay. Bakit? Kung nila nalalaman yun? Dahil sa salita ng ating pong Panginoon. Yung salita kasi po ng Panginoon, maliwanag na umaabot dun sa kaduluduluhan, na kaalaman, pangunawa at kaisipan ng tao. Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong maililihim sa ating pong Panginoon. Amen mga kapatid, kaya purihin po ang kanyang pangalan, mga kapatid, sa pagkakataong ito. Sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 17, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Sabi ng Panginoon mga kapatid, magsikuha raw tayo mga kapatid ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng ating pong Panginoon. Mahalaga po yung salita ng Diyos sa panahon na may mga panganib, sa panahon na natatakot tayo, meron tayong salita, sandata ng ating pong Panginoon. Amen mga kapatid. At ang ikatlong bagay na sinisimbolo ng salita ng ating pong Panginoon ay ang ilawan. Bakit po ilawan? Sabi po dyan mga kapatid, kung bakit ilawan, ito'y tanglaw upang lumiwanag ang ating buhay sa mundo na masalimuot, na puno ng kadiliman at kapighatian. Isa na yun, ang kalagayan po natin sa mundo natin ngayon mga kapatid, may mga panahon na nadirimlan tayo ng kaisipan, may mga panahon na nawawalan tayo ng pag-asa, namamali tayo ng direksyon, mga kapatid sa mundong ito. Bakit? Alam niyo po ba yung panahon na kapag wala kang liwanag, na pagka burn out yung panahon, kung pagka gabi at walang ni isa tayong liwanag, na dala-dala mga kapatid, dumarating ang panahon na natatakot tayo, nalilito tayo, at alam niyo po ba nakakatakot kapag walang liwanag? Mga kapatid, minsan nandun ka na pala mahuhulog sa balon, andun na pala yung sarili mo na ikaw pala ay makakaapak ng isang matalim na bagay. Mga kapatid, alam niyo po ba kung meron kang salita ng ating pong Panginoon, ibig sabihin nagkakaroon ka ng mas mataas na wattage ng ilaw. Ibig sabihin kung patuloy ka nagbabasa, lumiliwanag yung landas na patutunguhan mo kapag meron kang salita ng Panginoon. Gayun po kapag marami kang salita ng Panginoon, mas maliwanag sa iyong buhay. Maaring hindi ka matisod, umapahamak sa iyong pupuntahan. Ibig sabihin, nakikita mo yung nilalakaran mo, mga kapatid, na hindi papunta sa kapahamakan. Sapagkat alam niyo po ba mga kapatid, sa Biblia, may mga sinasabi po mga kapatid sa aklat ng Kawikaan, na may daang tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo noon ay kapahamakan. Ibig sabihin po mga kapatid, sa panahong ito, may mga tao sa ganang kaniyang sarili na kapag wala kang salita ng Panginoon, iisipin mo yung daan, yung plano, mga kapatid, na dinadaanan mo, na ginagawa mo, mga kapatid, ay alam mong parang tila tama. Kasi maganda. Pero alam niyo po ba mga kapatid, sabi ng Panginoon, yung daang tila matuwid sa harapan ng tao, nakakatakot yung dulo, kapahamakan. Pero kapag meron kang salita ng ating pong Panginoon, mga kapatid, nakikita mo yung dulo ng iyong pupuntahan. Amen mga kapatid. Kaya mahalaga
na meron po tayong tanglaw na salita ng Diyos sa atin pong mga buhay. Sabi po mga kapatid ng 1 chapter 16 verse 33, sa sanlibutan ito ay may kapighatian kayo. Ibig sabihin, patotoo yan na sa mundong ito, may kapighatian tayo, may kalungkutan, may kabagabagan. Pero tandaan niyo po mga kapatid, kapag mayroong salita ng Diyos, anumang nangyayari sa mundo po natin ngayon, maliwanag sa atin na yung ating patutunguhan, maliwanag sa atin yung nangyayari dahil sa salita ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. At ang pang-apat, ang sinisimbolo po ng ating ng salita ng Diyos mga kapatid ay salamin. Dito po natin makikita at malalaman kung anong uri ng pagkatao na mayroon tayo. Dito natin malalaman yung ating kalooban, yung ating panloob na pagkatao. Amen. Dahil po sa salita ng ating pong Panginoon. Di ba mga kapatid, kaibigan, at sa ating pong mga tagapagsubaybay, importante sa isang tahanan na magkaroon ng salamin. Lalo na higit kapag ikaw ay nag-uopisina, lalong higit kapag ikaw ay merong pupuntahan, ikaw ay lalabas ng bahay, mga kapatid, bago tayo lumabas, chinecheck natin yung ating sarili. Kung meron ba tayong dumi sa mukha, o kung meron ba kung magulo ba yung buhok natin, o anumang bagay na nakikita natin sa ating sarili. At dahil dun sa salamin mga kapatid, lumalabas tayo na maayos, karapat-dapat sa ating pupuntahan dahil dun sa salamin. Kaya ibig po sabihin, importante yung salamin sa loob ng tahanan. Hindi pwedeng wala ka nito. Kasi baka lumabas ka dyan na wala sa ayos yung itsura mo, mapagtatawanan ka ng tao sa labas. Yan po yung reality. Ibig sabihin, dahil po dun sa salamin na literal, nakikita natin yung ating panlabas na kaanyuan at naisasaayos po natin ito mga kapatid. Gayon din po yung salita ng ating pong Panginoon. Tayo po mga kapatid, makikita mo yung sarili mong katauhan. Makikita mo yung panloob na pag-uugali, yung karakter na meron po tayo mga kapatid kapag nagbabasa ka ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya mahalaga po ngayon yung pagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon sapagkat dito natin naaalis sa tulong at biyaya ng Panginoon yung mga bagay na pag-uugali na hindi matuwid. Amen. Mga maruruming puso at isipan po natin kapag tayo tumitingin at nagbabasa ng salita ng ating pong Panginoon, dito natin nakikita yung ating pagkatao. At doon natin mababasa, ay marumi pala ako, mali pala itong ginagawa ko. Hanggang sa unti-unti, na tulad po nung salaming literal, tinatanggal natin yung dumi sa ating mukha. Darating din ang panahon, yung maduming panloob natin, unti-unti yung mawawala sa tulong ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya sa pagkakataon pong ito, sabi po na aklat ng Santiago chapter 1 verse 23 hanggang 24, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tumutupad, ay katulad siya ng isang taong tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kaniyang sarili at siya'y umaalis pagdakay, kaniyang nalilimutan kung sino siya. Amen mga kapatid. At ang panglima natin pong pag-usapan na sinisimbolo ng salita ng atin pong Panginoon ay ang tubig. Alam niyo po ba ang tubig? Sabi po ng dito ay naglilinis ng ating maduming puso at pag-iisip, pamatid ng puso na nauuhaw sa pag-ibig at pagkalinga. Alam niyo po ba mga kapatid, ang tubig ay kailangan natin sa araw-araw. Sabi nga po nung iba, di na baling wala minsang kuryente, basta mayroong tubig sa bahay. Kasi ang tubig mga kapatid, pangunahing kailangan natin, panglinis po mga kapatid ng ating katawan. Amen mga kapatid, pamatid uhaw. Mga kapatid, tuwing tayo ay nadadry, kailangan po natin ng tubig sa bawat araw ng ating buhay. Kasi kung walang tubig, mamamatay tayo. Sabi po dito mga kapatid, ang salita ng Diyos ay tubig ang sinisimbolo. Sabi po dyan na siyang naglilinis, mga kapatid, ng ating karumihan. Sabi po sa aklat ng Juan chapter 15, verse 3, kayo'y malilinis sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinasalita. Amen mga kapatid. Di ba mahalaga na napapaliguan natin yung ating sarili? Sapagkat pag ating napapaliguan yung ating sarili, masarap sa pakiramdam. Amen, pag napapaliguan natin yung ating sarili, nararamdaman natin mga kapatid na healthy tayo. Pag tayo nakakapaligo mga kapatid ay
Isang bagay na napakagaan sa atin pong buhay. Kaya mahalaga po yung salita ng Panginoon, na yun daw salita ng atin pong Panginoon ay siyang naglilinis. Sabi po dito mga kapatid, sa pamamagitan ng salita na nasa inyo'y aking sinasalita, malilinis kayo. Amen? Kaya yung salita ng Diyos kahalintulad ng tubig na naglilinis. Sabi po sa aklat ng Juan chapter 7 verse 37 hanggang 38, ng huling araw na dakilang araw ng kapistahan, si Jesus ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Ang sumampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, at mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Sa panahon po natin ngayon mga kapatid, maraming tao ngayon ang nagsisik ng attention. Mga kapatid, bakit? Sa ibang tao. Hinahanap nila mga kapatid na i-please nila yung ibang tao para magkaroon siya ng attention. Para bagang naghahanap ng satisfaction sa tao. Ang reality mga kapatid, sa tao po mga kapatid, hindi natin makukuha yung buong kumpletong pag-ibig, pagkalinga, mga kapatid, pagmamahal, sapagkat hindi po sila Diyos, tao lang sila. May limitasyon po tayong lahat. Pero alam niyo po ba mga kapatid, yung pagkauhaw sa pag-ibig at pagkalinga, sabi po ng atin pong Panginoon, lumapit kayo sa akin. Sapagkat may mga panahong nauuhaw tayo sa pagmamahal, sa pagkalinga, mga kapatid, ang kasapatan ng hinahanap mo yung pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Yung kanyang salita, mga kapatid, sabi ng Panginoon, kapag meron ka nito, hindi ka na muling mauuhaw. Saan? Sa pag-ibig, sa pagkalinga, sa atensyon ng ibang tao. Sa bakit? Nasa iyo yung atensyon ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. At ang pang-anim, na sinasabi po mga kapatid ng kasulatan, ay tumutukoy sa isang binhi. Ito po yung pang-anim na sinisimbolo ng salita ng ating pong Panginoon, ang binhi. Ano pong sabi ng kasulatan? Sa aklat ng Mateo chapter 13 verse 23, ang naghahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig. Nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig na at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. Sabi po dito mga kapatid, ang salita ng Panginoon ay kahalintulad mga kapatid at kaibigan ng tinatawag po nating binhi o buto na itinatanim po natin sa lupa. Mga kapatid, na ito ay tumutubo, ito ay nagiging halaman, pag malaki na ay nagiging isang puno, nagkakaroon ng maraming sanga at nagkakaroon ng bunga. Sabi po mga kapatid, yung daw salita ng Panginoon, mga kapatid, na atin pong napapakinggan, ating napag-uunawa, mga kapatid, na ipapangaral sa atin tuwing nadidiligan tayo ng salita ng Diyos o patuloy na nakakarinig ng salita ng ating pong Panginoon, tumutubo po mga kapatid yung salita ng Panginoon sa ating pong buhay. Ito'y lalago at kinalaunan ay magkakaroon ng mga bunga. Anong klaseng bunga po yun? Yung mabubuting gawa. Amen mga kapatid, mabuting pag-uugali na naaayon sa salita po ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, kapag meron kang salita ng Panginoon, may mga panahon man na dati pangit yung ginagawa natin, na sama-sama tayong paraan ng pamumuhay, pero ako po'y naniniwala na kapag ang tao ay nagbigay ng pagpapahalaga sa salita ng ating pong Panginoon, naging masama man po yung pasimula natin, pero tayo, magpatuloy ka sa salita ng Panginoon, darating ang panahon sa iyong asawa, sa iyong mga anak, lagi po natin iparinig yung salita ng Panginoon. Darating ang araw na mababago yung kanilang pag-uugali. Amen mga kapatid, hindi po masama na makinig ng salita ng Panginoon. Ito po'y may kapangyarihang magpabago ng buhay ng tao. Matuwid na pamumuhay na ayon po sa salita ng ating pong Panginoon. Praise God. Kaya purihin po ang Panginoon sa pagkakataong ito. At sa ating pong pag-aaral ay ang patuloy na sa atin pong ikatututo. Sabi po sa aklat ng Mateo chapter 4, ito po pangpito na sinisimbolo ng salita ng atin pong Panginoon. Nagsisilbing pagkain po natin na maaaring magbigay ng lakas sa ating mga kaluluwang mahina. Amen mga kapatid. Sabi po sa aklat ng Mateo chapter 4, verse 4, Datapwat siya'y sumagot at sinabi na susulat,
Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon o ng Diyos. Ay may sabi po ng Biblia, ang salita ng Diyos ay pagkain ng tao. Ibig sabihin, tuwing tayo nagbabasa, lumalakas po ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, sapagkat mahirap po sa panahon natin ngayon na hindi ka kakain, pupunta ka ng trabaho, mga kapatid, at pagising mo ng umaga, ikaw ay mayroong mabigat na trabaho, mahalaga po yung pagkain na meron po tayo na ginagawa sa bawat umaga, na kung tayo po mga kapatid ay mayroong mabibigat na trabaho. Ang pagkain ay nagsustain ng ating lakas, mga kapatid, nagsusustain kung paano tayo makakagawa sa buong maghapon. Mahalaga po mga kapatid yung salita ng ating pong Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, ang salita ng Diyos, amen mga kapatid, ay ginamit ng Panginoon nung nasa panahon na siya ay nasa kapanghinaan. Nung panahon na gutom na siya, pinatunayan niya ng tao 40 days and 40 nights, mga kapatid, na wala siyang pagkain literal. Pero nabuhay siya dahil dun sa salita ng Panginoon. Noong time pong yun mga kapatid, pansinin niyo po mga kapatid, kaya mahalaga yung pagkakaroon natin ng memory verse, pagbabasa ng Bible, na ilagay po natin sa ating isipan. Kasi ang Panginoong Jesucristo, kung inyo pong papansanin, si Jesus, ay marami siyang memory verse. Sabi po niya lagi, nasusulat. Bagamat hindi niya alam yung mga talata at chapter sa Biblia, hindi niya sinabi, pero sinasabi niyang nasusulat. At nung panahon na yun, tinukso siya ng kaaway, ng dyablo, 3 times mga kapatid. Pero ano pong ginamit niya? Salita ng Panginoon. Ang sinasabi niyang palagi, nasusulat, nasusulat, nasusulat. At alam niyo po mga kapatid, doon siya naging malakas. Doon siya nagtagumpay, mga kapatid, sa kabila, mga kapatid, ng kawalan ng pagkain. Kaya niyang gumawa. Pero noon mga kapatid, pinatunayan niya na hindi lang ang tao nabubuhay sa pagkain. Sabi po ng aklat ng Job, chapter 23, verse 12, sabi po dito, ako'y hindi humihiwalay sa utos ng kaniyang mga labi. Aking pinagayaman ng salita ng kaniyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Alam niyo po, ito yung napakagandang talata ng Biblia patungkol sa salita ng ating pong Panginoon. Sabi ni Job, mas sinisikap ng pagyamanin, hindi yung pagkain, yung imbakan, yung kanyang bodega ng mga pagkain. Kundi sabi niya, kaniyang pinagyayaman yung salita ng Diyos na sa kaniya, sapagkat nauunawaan niya na ang salita ng Diyos ay higit sa pagkain na meron siya at kaniyang tinatangkilik. Amen mga kapatid, ang pagkain na meron po tayo ngayon dito sa lupa ay pagkain para lamang mabuhay yung physical nating katawan. Pero yung salita ng Panginoon ay magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid, kaya mahalaga po yung salita ng ating Panginoon. At ang pangwalo mga kapatid ay yung tinatawag po nating apoy. Bakit apoy mga kapatid? Ito po'y may kakayahang dumalisay at mag-ayos ng buhay ng tao, banalin ang tao tulad ng ginto na pinaparaan sa apoy upang lumabas ang tunay na ganda nito. Ibig sabihin, di ba, totoo po mga kapatid, ang apoy mga kapatid, sa panahon na ginagamit sa ginto mga kapatid, ito po mga kapatid, ginto mga kapatid, habang dinaradang sa apoy, habang iniinit sa apoy, yung kanyang quality mga kapatid ay mas tumitingkad, mas gumaganda mga kapatid, hanggang lumabas yung tunay na kinang ng ginto. Sabi po mga kapatid ng kasulatan ng salita ng Diyos ay kahalintulad ng apoy na may kakayahang magsaayos ng buhay ng tao, may kakayahang magpabanal sa isang tao mga kapatid, at upang lumabas yung tunay na ganda ng buhay ng tao na siyang kalarawan ng ating pong Panginoon. Sabi po ng Biblia, doon tayo nilikha sa kalarawan ng ating pong Panginoon. Praise God. Ano pong sabi mga kapatid ng Biblia? Sabi po dito mga kapatid sa unang Pedro chapter 1 verse 7, upang ang pagsubok sa inyo sa pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagaman ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy masumpungan, sa ikapupuri at ikaluluwalhati sa ikararangal at pagpapakahayag ng Panginoon. Yan po yung talata. Kaya yung salita ng Panginoon kahalintulad po ng apoy sa atin pong mga buhay. Ito po sa atin pong pinag-aralan, mahalaga po ngayon na sa panahon pong ito mga kapatid na ang salita ng Diyos ay magkaroon po tayo sa ating tahanan, magkaroon po tayo saan man pong naroroon tayo, sa atin pong mahalaga. For example, sa barangay, mayroon pong salita ng Panginoon, mga kapatid sa munisipal, mga kapatid sa mga lalawigan, at lalong higit po sa atin pong bansa.
Kapag walang salita ng Panginoon, mga kapatid, pwede po tayong mapahamak. Anong sabi po ng Biblia? Nawa sa pagkakataon pong ito, sabi po mga kapatid ng Biblia, mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Ang bayan, ang anak kaniyang pinili sa ganang kaniyang sariling mana. Sabi po dyan, mapalad na po yung bansa na ang Diyos ang Panginoon. Anong ibig sabihin po mga kapatid ng talatang ito? Mapalad ka kapag meron kang salita ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Sa Diyos ang kapurihan at ang kapasalamatan sa pagkakataong ito. Nawa po'y marami tayong natutunan at napulot na aral sa atin pong pagtatalakay. Amen. At sa pansamantala po tayo magtatapos at nawa sa pagpapatuloy po ng pag-aaral ay patuloy po kayong makinig ng salita po ng Panginoon. Amen. Sumayin niyo po ang pagpapala, ang kabutihan ng ating pong Diyos na buhay. Amen. At sa Diyos po yung papuri sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. At God bless po sa ating lahat. Amen.